Mga tol, nandito na po tayo sa malapit po sa punso ng ating kaibigan na duwende. Ayun po mga tol, no? Nagsasalita po si kaibigan dyan. Masayang masaya mga tol si kaibigan dyan sa aking pagdating. Dadalawin ko po kayo kaibigan dyan at marami din po akong mga gustong itanong sa inyo. Opo kaibigan dyan, meron po akong dala. Ayun mga tol, no? Kasi ang usapan po namin ni kaibigan dyan ay magmumukbang po ako dito sa may punso habang kumakain din po sila sa loob ng punso nila at sabayan ko daw po silang kumain. Yun po yung napag-usapan namin noong nakaraan. At ngayon po ay may dala po tayong sardines, no? At gusto ko po kasing ma-experience ulit yung mga dati na kumakain noon sa may bukid, kaya sardines yung dinala ko. Ayan. Ngayon kaibigan dyan, nandito po ulit ako para dalawin po kayo. Kumusta naman po kayo dyan? Ayan po mga tol, no? Ang sabi po ng atin pong kaibigan na si kaibigan dyan ay nasa maayos daw po silang kalagayan. Sige mga tol, stand lang po muna natin. Mga tol, na-set up na po natin yung ating pong camera. At syempre, ito po yung request ng ating pong kaibigan na sabayan po natin silang kumain. At mamaya na lamang po tayo kakain pagkatapos ng bidyong ito dahil marami po tayong mga itatanong. Ito po mga tol, no? May dala po tayong dilata sa kakanin. At kakain din po sila sa loob ng punso. Request po ito ni kaibigan dyan. At dilata po yung dinala ko dahil na-miss ko rin po ito pagka po nag-harvest ng palay sa bukid ay ganito po yung kinakain namin dati. Ngayon mga tol, no, ay hindi na po natin patatagalin ang bidyong ito. Sige po kaibigan dyan, ipapaabot ko po. Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan, ipaabot ko daw po sa inyo na mag-iingat daw po ngayon ang lahat dahil ngayon po ay Friday the 13th. Oo nga po pala mga tol, no? Maraming salamat po kay kaibigan dyan at pinapaalahanan po tayo. Friday the 13th nga po pala ngayon. Kaibigan dyan, bakit po ba pagka Biyernes Santo ay kailangan magdoble ingat po talaga? Totoo po kaibigan, maraming salamat po sa iyo pong napakagandang sagot. Ayan po mga tol, no? Pag Friday 13 daw po ay malalakas daw po ang mga kampon daw po ng mga kasamaan. Kaya daw po napakarami daw po na nangyayaring kapahamakan pag Friday the 13. Yun po ang sabi ni kaibigan dyan. Kaibigan dyan, bakit po sila malalakas pagka po Friday the 13 yung mga masasama o mga kampon ng kasamaan? Ganun po ba kaibigan? Maraming salamat po. Sige po, sasabihin ko po sa kanila ang iyong sinabi. Ayan mga tol, kaya daw po malalakas yung mga kampon ng kasamaan o kasamaan pagka po Friday the 13 dahil ito daw po ay paggunita sa pagluluksa ng pagkamatay ng atin pong nasa taas. Ngayon mga tol, no, pag Friday the 13, ibig sabihin po ay malalakas po ang mga masasama o mga kasamaan dahil sa ganitong araw sila po ay nagwagi sa kanila pong kasamaan. Ayan mga tol. Kaibigan dyan, maraming salamat po. Kaya dapat po pala talaga mag-iingat. Kaya po pala pinaggingilin ang araw na ito. Opo kaibigan dyan, totoo nga po yun. At bilang pagrespeto na rin daw po sa paggunita, sa pagluluksa, sa pagkamatay po ng nasa taas. Yun po ang sabi niya. At siguro po kaibigan dyan, ako po ay isa sa sasaya sa muling pagkabuhay. Salamat po kaibigan dyan. Ang lahat daw po ng mga mabubuti ay sasaya. Puwera lamang daw po ang mga masasama. Yun po ang sabi niya. Salamat po kaibigan dyan. Totoo yun mga tol kasi meron mga tao na hindi naniniwala sa Diyos na nasa taas. Ayan mga tol, no? Napag-usapan na rin lang natin ito at andito na lamang din po tayo sa ating punso. Ay gusto ko po sanang gamitin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan po kayo dahil yung mga upload ko po ay kala ko ay wala nang manonood pero isang taon po akong walang upload. Naramdaman ko rin po ano, yung pagmamahal nyo po at pagmamahal nyo po sa atin mga ginagawang mga video kagaya nito. So ngayon mga tol, no, mapapansin nyo po yung punso po ni kaibigan dyan halos 6 feet na bago po yung taas dahil ginawa po nila dahil nahirapan po sila pagka yung umuulan para hindi po sila nababasa.
So ngayon kaibigan dyan, mamaya na po ba tayo kakain? Okay po kaibigan dyan, salamat po. Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay tanungin ko na daw po muna ang aking pong mga tatanungin para daw po tuloy-tuloy yung amin pong pagbabanding mamaya. Yun po ang sabi niya. Mga tol, naupo na po ako at masyado na po kasi ako nangawit sa pagtayo. Pero ganun pa man ay patuloy po tayo magtatanong sa ating pong kaibigan na mga duwende dito sa Punso. Kaibigan dyan, okay lang po ba na magtanong pa po ako sa inyo? Ang sabi po ni kaibigan dyan ay wala daw pong problema. Ipagpatuloy ko daw po ang pagtatanong. Yun po ang sabi niya. Kaibigan dyan, ganito po kasi yon. Marami po ako napapanood na mga kumakalat po na mga video na ang nakalagay po doon sa video na yon ay minura daw po ng dating presidente natin ang Diyos. At yun po ay kinagagalit po nila sa dating presidente. Ano po ba ang inyong masasabi sa usaping ito? Ayan po mga tol, ang sabi po ng atin pong kaibigan na si kaibigan dyan, ang masasabi daw po niya sa usapin na ito ay ano daw po ba ang buong nilalaman ng bidyong ito, na bakit daw po ba na sinasabi daw po nila na minura daw po ng dating presidente ang Diyos. Kasi po kaibigan, ang video po na clips ay maikli lang po napapanood ko, hindi po ang buong teksto ng nilalaman ng pagsasalita niya sa buong video. Tama po talaga kayo kaibigan. Ang sabi po ng ating pong kaibigan ay mahirap daw po manghusga. Hindi daw po natin napanood ang buong nilalaman ng istorya ng video. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Tama po kayo kaibigan. Kasi po nung mga panahon po na sinasabi po nila na minura daw ng dating presidente ang ating Panginoon, ayun po ay yung kanyang panunungkulan na dito po ay naging presidente siya sa buong Pilipinas at naging ama po siya ng sambayan ng Pilipino. At ang mga iba naman po na mga simbahan ay bumatikos po sa kanyang pamumuno. Salamat po kaibigan sa napakagandang sagot. Ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan ay hindi daw po talaga biro ang maging presidente. Dahil hindi lamang daw po ang pamilya mo ang iisipin mo dito, kung di daw po pamilya ka ng buong sambayanan. Kaya daw po napakahirap talaga na tumayo sa tungkulin ito. Ganun pa man daw po, lahat daw po ng tao ay hindi perpekto at nagkakamali. At maging presidente man daw po natin. Ngayon, bago daw po tayo manghusga ng tao, ay alamin daw po muna natin ang totoong nangyari at totoong istorya ng mga sinabi nito. Yun po ang sabi niya. Oo nga po kaibigan dyan, pwede ko po bang malaman kung malalaman nyo po ba kung naniniwala po ang dating presidente sa ating pong Panginoon, para po malaman din po ng ating mga nanonood. Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay aalamin daw po niya. Sige po kaibigan. Salamat po kaibigan sa inyo pong sagot. Ang sabi po ni kaibigan dyan, sa kanya daw pong nalaman ang atin daw pong presidente ay may mabuting puso at may takot din daw po sa ating Diyos. Yun po ang sabi niya. Siguro kaibigan dyan na misunderstanding lang sila sa napanood nilang video dahil hindi nila nalaman ang buong mga sinabi ng ating dating presidente sa nilalaman ng video na ito, na pinapakalat nila na minura daw ang ating Diyos. Ang sabi po ni kaibigan dyan, ganun na nga daw po ang nangyari kaibigan. Yun po ang sabi niya. Pero kaibigan, meron din pong isa sa mga viewers dito na nag-comment sa akin na never na daw po siyang manunood sa akin pong mga vlog kung kumakampi daw po ako sa taong walang Diyos, at yun nga po ay si dating Presidente Duterte. Dahil nga po inisip niya na kumakampi po ako sa dating presidente nung tinanong ko po kayo kung makakalaya pa po ba ang dating presidente o hindi na, at ang sagot nyo po ay makakalaya pa ito. At yun po, doon po siya nag-comment ng ganon.
At ang sabi po niya sa akin, wala daw pong takot sa Diyos ang dating presidente. Totoo po kaibigan, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan Jan, yan daw po ang mga mahirap sa mga tao. Hindi naman daw po nila kilala ang buong pagkatao ng iba ay hinuhusgahan na daw po nila agad ito. Yun po ang sabi niya. Huwag daw po muna tayo magbase sa mga nakikita o napapanood natin kung di daw po natin kilala ang buong pagkatao ng isang tao. Ayan, dahil may kasalanan din daw po yun kung manghuhusga ka agad ng kapwa mo na hindi mo naman alam ang totoong ugali ng taong ito. Yun po ang sinasabi ni kaibigan. Tama po kayo dahil ayaw din po ng atin nasa taas na maging mapanghusga na hindi naman po talaga ganun ang tao na yon. At tinatanong po ni kaibigan dyan mga tol kung naging maayos daw po ba ang pamumuno ng ating dating presidente dito sa bansa natin. Kaibigan dyan, marami naman po siyang nagawa nung nag-pandemic po. Napakarami pong natanggap na mga ayuda ng mga sambayan ng Pilipino. At lalo na po yung mga mahirap yung buhay at katulad ko, nakatanggap din po ako noon. At yung passport po ng mga OFW, in-extend po niya ng 10 years. At yung mga pulis po, dinoble po niya ang sahod. Yung mga daan po sa mga malalayo, kagaya po ng Skyway, ipina-project po niya ito na pinagawa po niya. At yung lisensya po ng security guard, in-adjust po niya, ginawa po niya atang 6 years ito, kung di po ako nagkakamali. At yung driver license po, in-adjust din po niya. Ginawa po niyang 10 years po kaibigan. Napakarami po niyang ginawa ang pagbabago sa Pilipinas na magaanan ang buhay ng mga mamamayang Pilipino na sa kanya po namin naranasan kaibigan. Ganun pa man kaibigan ay marami pong hindi po sang-ayon sa kanya pong pamamalakad dito sa Pilipinas. Ayan po mga tol, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan Jan, bawat tao daw po kasi ay may kanya-kanyang opinyon at may kanya-kanyang paniniwala, kaya hindi daw po natin sila masisisi. Ang mahalaga daw po ay marami daw pong tao na hindi daw po bulag sa katotohanan na ito. Yun po ang sabi niya. Tama po kayo kaibigan Jan. At sa totoo lang po kaibigan Jan, 1 taon na po akong hindi nagbablog, na hindi sumasahod. Hindi po ako natatakot na mawalan po ako ng kita sa pagbablog at malagasan man ako ng followers. Hindi po ako natatakot. Alam nyo po ba kung bakit? Kung di na po kayo manonood sa akin nang dahil lang po sa kinakampihan ko na sinasabi nyo na kinakampihan ko yung presidente, na dating presidente, ay hindi po ako natatakot mawalan ng followers. Dahil sanay po ako sa hirap. Kahit di po ako mag-vlog, makakain po ako. Bagkos, ang sinasabi po dito ay yung pong mga kailangan nyo marinig, hindi ang mga gusto nyo lamang pong marinig. Ngayon kaibigan, nagpapasalamat po ako. Sa susunod po ba, pwede ko po bang itanong sa inyo kung sino po ang mas maraming supporters, kung si dating presidente po ba o yung ngayon presidente? Pwede ko po ba yun malaman sa inyo sa susunod na pagpunta ko dito? Maraming salamat po kaibigan Jan. Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan Jan, ayun daw po ang aalamin po niya. Yun po ang sabi niya. Ayan po mga tol, malinaw po ang lahat. At napakarami pong mga kumakaluskus dito sa paligid mga tol, no? Kahit po araw. Kaibigan dyan, sige po, sa susunod na balik ko ay tatanungin ko po ito sa inyo. At napakarami ko pa pong gustong itanong sa inyo at atin pong pag-usapan. Maraming salamat po kaibigan ko pong dyan. So ayan po mga tol, no? Hanggang dito na lang po muna ang video natin dahil baka po napapagod na din po sa pagsagot ang ating pong kaibigan dyan.